Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Mali. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's reflection o ating pagninilayan sa araw na to, ano bang seguridad mo sa buhay? Diba, pag tinanong mo ang tao anong sasagot, gusto ko secured ako o seguridad ko ay sa pera. Gusto ko ang seguridad ko ay sa trabaho. O ang gusto ko, ang seguridad ko ay para sa pamilya. So, wala namang masama doon. Lahat naman yon guys. Lahat yon ay tama naman. Dahil habang nabubuhay tayo dito sa mundo, ay kailangan talaga natin ng seguridad. Kaya yung iba, pagdating sa politics, di ba? Alam niyo naman, politiko rin tayo sa pagdating sa vlogger guys. Yung ibang mga politiko ay sa partido nila, doon sila nagsisecure. Kaya nga kung mapansin natin, napalipat-lipat sila ng mga partido. O kaya naman, yung mga simpleng tao, mga negosyante, sa kanilang negosyo sila gusto makasecure. Diba? Para nga namang nagbumambi ang negosyo, kikita ng marami. O yung sa iba naman, sa mga barkada o mga kaibigan, para siyempre may malalapitan sila o susuporta sa kanila sa mga oras na mga pangangailangan. Pero dito ka na tumaya guys, ito yung pinaka secure talaga o seguridad sa ating buhay. At sure win ka dito. Sabi sa 1 chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, so sa ating Panginoon Yesus, ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So yun guys, di ba? May karapatan daw tayong maging tawagin talagang anak ng Diyos. Kaya yung kasabihan natin, di ba? Pag nakakakuha ka ng pabor, di ba? Ano sinasabi ng tao? Ikaw na yung anak ng Diyos pagka ganun, di ba? So, sabi sa Biblia rin na yung tao kapag namatay at yung kaluluwa hiwalay, di ba? Yung kambing at tupa, di ba? So sana darating yung panahon doon tayo sa tupa na kung saan ay langit nga ang tinutukoy. Pero maraming guilty sa atin na habang nandito tayo sa mundong ito, gusto natin tayo muna yung masusunod, hindi muna si Lord, di ba? Gusto muna natin kung ano ang hilig natin sa buhay. Diba? Gusto mo na mong bisyo, di ba? Araw-araw inom ka ng alak. Gusto mo ng drugs, araw-araw nagda-drugs ka, di ba? O kaya isa kang magnanakaw o kung ano pa mga masasamang gawain. Sinasabi mo na tsaka na lang ako magbago, di ba? Tsaka ako na lang sundin si Lord pagka pa-retire na ako, di ba? Iba gusto nila pag matanda na, doon pa lang sila magbabago. Ang tanong doon, kung aabot ka pa doon sa katandaan. At kung gusto natin pumunta sa langit guys, kailangan dito pa lang sa lupa, sinusunod na natin ang ating Panginoong Yesus. Di ba? Paano ka pupunta sa langit kung dito sa lupa hindi mo na masunod ang kanyang kagustuhan? Sa langit yun na yung kanyang kaharigan. Na pagdating mo doon, ibig sabihin nagtagumpay ka na dito sa mundo. Kaya kung anong ginagawa mo ngayon, ituloy mo lang guys. Kung humble ka, di ba? Hindi ka mayabang, mapagpatawad ka kahit may mga nagkasala sa iyo, ituloy mo lang yan. O kaya naman kung generous ka, di ba? Na tumutulong ka sa mga nangangailangan, sa mga mahihirap, mga kamag-anak, mga kaibigan, o sino mga kapwa-tao mo lumapit sa tinutulungan mo, tuloy mo lang din yan, yung generous. So yung pagiging mabait mo, di ba? Yung mabait mo sa kapwa, tuloy-tuloy mo lang yan. Dahil yun ang tanging paraan, di ba, para tayo makapasok sa langit. At siyempre, yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Yesus. Di ba? Kailangan maniwala muna tayo bago tayo kilalanin bilang anak niya. At siyempre, yung relationship natin sa Diyos, dapat hindi yan nawawala. Hindi yung sinisantabi lang natin, lalo na pag yung buhay natin ay magaan. Di ba? Magandang buhay, walang masyadong problema. Pero nakakalimutan mo na yung Diyos. Una, hindi ka nang nagsisimba. Hindi ka na nagdarasal, di ba? Hindi ka na marunong magpasalamat dahil nasa na lahat.
Di ba, maluwag ang buhay mo, wala kang problema. Pero pag dumating yung mabibigat na problema, tsaka mo lang siya maalala. So, alam na po naman natin guys na si Lord lang ang may control ng lahat ng bagay. Huwag mo sabihin maayos ang buhay mo ngayon, malakas ka, sagana ka, pag pinitik ka ni Lord at nagpaalala sa iyo, lahat ng yan, mababaliwala lang. Kaya ang pagsikapan po natin ay yung tuloy-tuloy lang ang mabuting gawain natin. Diba? Yung pagmamahal natin sa ating mga pamilya, pagmamahal sa mga kaibigan, kapwa-tao, basta lahat ng kabutihan. Diba? Galing yan sa Diyos. Kaya, yun po ang sure win. Sa Diyos tayo kumapit. Diba? Sa Diyos tayo lalo pang maniwala at manampalataya. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog, na malubha na ang karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa financial, sabihin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala, lalo-lalo na kung ikay manampalataya sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun, ay kanyang ibibigay anuman ng iyong kahilingan sa kanyang pangalan sa tamang panahon. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po ang kanyang buhay. At kung ano-ano po mga karamdamang bumabalot sa kanilang katawan, Lord, ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po yung kanilang karamdaman. Alam naman po namin, Lord, na wala pong imposible sa iyo kung iyong lolo o i-bless niyo po ang kanyang katawan, manumbalik kanyang kalakasan para sa kanyang pamilya. At ganoon din po sa pamilyang nagkakagulo, Lord, kaaway-away, dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil sa hindi mapatawad ang isa't isa. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na ibalik ang kanilang magandang relasyon at magkapatawaran na. At pagbigis-bigisan niyo po muli ang kanilang pamilya. Ganon din po sa financial, Lord, na kailangan po namin lahat. Lalong-lalo na yung kapatid namin na walang-wala, Lord. Ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas at ulam. Pinoproblema pa, hinahanap pa, iniisip pa kung paano nila itatawid ang kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para may provide namin ang pangailangan ng aming pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan natin Panginoong Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Thank you very much po. God bless us.